Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na namang muli ang inyong nag-iisang Mama Mia para na naman sa panibagong kwento ng pag-ibig na ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. Pero bago pa tayo pumunta sa kwento natin, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng ating mga new subscribers. Ang dami-dami pong nadagdag na subscribers natin since yesterday. Maraming salamat po at nagustuhan ninyo ang ating mga kwentong inihahandog dito sa ating payak na YouTube channel. Kung meron pa po kayong gustong marinig dito sa ating channel, kung may mga suggestion kayo, pwede nyo po yung ipadala sa atin via comment section o di kaya ay mag-email kayo kung ayaw nyo makita kung sino kayo dyan sa baba. Mag-email lamang po kayo at mamamiacdo00317@gmail.com. At gaya nga po ng ating nakasanayan, nako, babatiin muna natin ang lahat ng mga nagkinig, mga nag-comment, at kung hindi po mabasa ang comment ninyo, wag po sana kayong magtampo. Comment lang ng comment. Darating din ang araw na comment nyo na naman ang ating babasahin. Hello po kay Rakiterang OFW from South Korea. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa Cotabato Master Dioso of 391B, parang infantry to North Cotabato po. Sa 50 Shades. Hello po sa inyo. And syempre, hello kay Josie Brian Miller. Maraming salamat. And kay Cherry from all the way from Virginia, USA. Ang dami-dami nating tagapakinig sa USA. Iba't ibang state ang nababasa ko. Hello po kay Mary Ann Max. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Kay Gimaras Girl, as always, palaging nakikinig, palaging nagko-comment. Miss Janine or Janine, hello po sa iyo. Parang bago si Miss Janine dito sa ating YouTube channel. Hi Miss Janine. Ngayon ko pa na-encounter yung pangalan mo. Maraming salamat. And syempre kay Gail or L, hello po sa iyo. Kay Emery Roturar, hello po. Sa mga taga Cebu, marami na po sila. Meron yung isang kumpanya talaga sila raw na nakikinig. Parang pinaparun nila ang ating YouTube channel habang nagtatrabaho sila. Maraming salamat po sa inyong lahat. And syempre sa mga nag-comment sa ating mga previous videos, hello po. Mary Grace Maniquez from Dubai, hello sa iyo. From Kuwait, hello po. Rose Kalang. Syempre may nagtanong dito, Mama Mia, pwede ba kitang makita kapag umuwi ako ng Pilipinas next year? Sige, pag-iipunan ko po. Saan ba tayo magkikita? Sa Boracay? Charot lang. Hello kay Darlene. Maraming salamat sa iyong comment, Darlene. Kay Rhea, maraming thank you. Merchi, maraming thank you sa iyo. And kay Riza Kagoya. Ayun, si Riza parang first time ko rin. From Tarlac. Hello po sa mga taga Tarlac. Kay Alaysa Kayabyab, hello po sa iyo. Maraming salamat sa pagkikinig. Charisma Martinez, thank you so much. Kay Annalyn Lipalam, maraming salamat from Muntinlupa. And meron palang nag-comment yesterday, hindi ko na nakuha yung pangalan. Pero from Pasig po siya. Hello po sa mga taga Pasig. Maraming thank you sa iyo. Sa mga taga Japan, mga welders natin dyan, hello po. Welder daw siya, nagwe-welding daw siya doon sa Japan. Hello sa iyo. Magaling kang welder kasi nakapasa ka sa Japan. Yung Japan po, isa sa mga pinaka-stricto pagdating sa trabaho. Grabe sila sa tawag natin dyan, standards. Hello po sa mga taga Malaysia, Tanawan, Batangas, Orenyo family, maraming salamat sa inyong pagkikinig. Emily Lacuesta, thank you so much. And kay Kuya Dexter Medina daw, Lumba, birthday niya ngayong January 28. Nako, speaking of Dexter, alam nyo ba na Dexter din ang pangalan ng ating letter sender for today? Nako, kayo po ba, meron na po ba kayong major na pagkakamaling nagawa nyo sa buhay nyo? Pero sa awa naman ng Diyos ay nabigyan kayo ng pangalawang pagkakataon para ituwid ang inyong mga pagkakamali. Nako, meron ba kayong yan? Siguro naman lahat tayo deserve ang second chance, hindi ba? Naku, pakinggan natin ang letter ni Dexter dito lamang po sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Minsan, binibigyan tayo ng pagkakataon para maitama ang ating mga pagkakamali.
Pero minsan din naman, may mga pagkakataon na kailangan mo pang masaktan ng husto, pati na rin ang mga taong mahalaga sa'yo bago ka matuto ng iyong leksyon. Dear Mama Mia, ako si Dexter, 37 years old, and isa po ako sa mga libu-libo mong tagapakinig sa iyong YouTube channel. Sa totoo niyan, Mama Mia, ay kakadiscover ko lamang ng iyong channel nung magpapasko na. Uumpisahan ko ang kwento ng buhay ko nang makilala ko si Ivy, ang babaeng pinag-alayan ko ng aking buhay at buong pagkatao. Si Ivy, Mama Mia, ay nakilala ko dahil sa isang company event. Hindi ko po siya kaopisina, pero nandoon po siya bilang guest ng isa sa aming mga bosses. Mama Mia, nakita ko po kahit unang pagkakakilala pa lang namin na kakaibang babae si Ivy. Bukod sa maganda, matalino siya at halatang halata na meron siyang strong disposition sa buhay. Hindi siya basta-basta ngumingiti kahit kanino. May pagkasuplada po ang datingan niya sa akin. Pero nung ipinakilala nga kami ng aming marketing boss, ay nakita ko naman na maganda naman talaga ang kanyang ngiti at may pagkamabait naman siguro siya. Dahil hindi pa naman ako sigurado nung mga panahon na yun. Mama Mia, masasabi ko na ang unang pagkikita namin ni Ivy ay hindi masyadong maganda at hindi ko rin naman masasabing pangit. Yung sakto-sakto lang. Parang colleague lang na pinakilala kami sa isa't isa. Nothing special. Hanggang sa lumipas ang mga buwan at nagkaroon na naman ng event ang aming company. Ang kumpanya kasi namin, Mama Mia, ay isa po sa mga pinakamalalaking kumpanya sa aming lugar. Kaya naman sa tuwing may event ay malaki talaga ang event na yon. Maraming imbitado kahit hindi na parte ng kumpanya. Gaya nga nung Christmas party namin ay inimbitahan po ng aming boss si Ivy. Doon ay nagkita kami ulit. Sa pagkakataon na ito ay nagkausap na kami ng matino. Palangiti na siya. Iba nga siguro ang dating at ang dala ng panahon ng Kapaskuhan. Laging nakangiti ang mga tao kahit na hindi naman nila yun nature sa buhay. At dahil nga nakangiti si Ivy the whole duration sa program, ay hindi na po ako nahiyang lapitan siya. Nagpakilala akong muli at nagulat naman ako dahil natatandaan pa raw niya ako. Mama Mia, nung una ay medyo naasiwa pa akong kausapin siya. Pero nang magtagalan na ay naging mabait na siya sa akin, lalo na nung nakainom na siya. Medyo clingy na rin siya, Mama Mia, kaya naman hinayaan ko na lang siya dahil nag-e-enjoy naman ako sa company niya. Matalinong babae si Ivy. Marami kaming napag-uusapan. Mga bagay-bagay hindi lamang tungkol sa opisina, kundi maging tungkol sa politika, mga wisdom sa buhay, at maging ang kanya-kanya naming broken heart ay amin ring napag-usapan. Hanggang sa matapos ang party na yon, at hiningi ko na nga ang personal niyang cellphone number. Hindi rin naman siya nag-atubiling ibigay sa akin yon. Nung makauwi na ako ng bahay, ay nagdadalawang isip pa ako kung ite-text ko ba o tatawagan ko si Ivy. Naisip ko na kapag tinawagan ko siya agad ay baka magmukha akong desperado. Baka magmukha akong presko o di kaya ay magmukha akong mayabang sa dating niya. Kaya naman hinayaan ko na munang lumipas ang gabing yon. Kinabukasan ay hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko at tinext ko na siya ng good morning. Mama Mia, agad din naman siyang nag-reply. Na good morning din siya sa akin at nagtanong kung meron raw ba siyang ginawang kakaiba nung gabing yon. Sabi niya medyo nalasing na kasi raw siya. Sabi pa niya, hindi raw kasi niya kilala ang sarili niya kapag nalalasing. Kaya ang gusto niya ay maging honest raw ako sa mga naging kilos niya nung nakainom siya. Hindi ko naman sinabi sa kanya na naging clingy siya, Mama Mia.
Natakot kasi ako na baka mahiya siya o mapahiya siya at hindi na niya sagutin ang mga text ko. Sabi ko ay ayos pa rin naman siya. Naging talkative at naging palangiti lang. At dahil doon ay nakampante si Ivy. Nasundan pa ng nasundan ang text messages naming dalawa. Meron yung kumustahan, kumain ka na ba, anong ulam mo, anong oras ka papasok sa opisina, at kung ano-ano pa. Lumipas ang mga araw na gano'n ang naging communication naming dalawa ni Ivy. Masasabi ko, Mama Mia, na nakampante na talaga ako sa kanya. Hanggang sa nagkalakas loob na nga ako na sabihin sa kanya ang pakay ko, na gusto kong i-date siya. Nung una ay medyo hindi siya nag-reply. Mama Mia, naguluhan pa ako noon. Hindi man lang ako nagtanong kung may karelasyon si Ivy, kung may asawa ba siya o di kaya kung may nagugustuhan ba siya. Kaya naman dali-dali kong binawi ang text message ko. Nagsorry ako sa kanya dahil masyado akong naging presko. Sabi ko ang gusto ko lang ay tanungin kung may magagalit ba sakaling ayain ko siyang lumabas na kaming dalawa lang. Mama Mia, maraming ha-ha-ha ang nireply ni Ivy sa akin. Hanggang sa sinabi niya na wala naman daw. 7 taon na raw siyang single mula nung ma-broken heart siya nung college. Kaya naman laking tuwa ko talaga noon, Mama Mia. Pakiramdam ko ay tinadhana talaga kami ni Ivy para sa isa't isa. Biruin mo yun, halos magkaparehong taon lang na single kaming dalawa. Kaya naman, natuwa ako nung pumayag siya nang ayain ko siyang kumain kami sa labas at manood ng sine pagkatapos. Naging masaya ako nung araw na yon. Sabi ko nga sa'yo, masayang kausap si Ivy. Mama Mia, yung paglabas-labas namin ay nasundan pa ng nasundan. Hanggang sa isang araw, nung lumabas kami ay nag-prepare talaga ako ng bouquet of roses. Alam ko kasi Mama Mia na paborito niya ang mga pulang rosas. Kaya naman nag-order pa talaga ako sa pinakamahal na boutique shop na aking alam. At nung pagkarating niya ay gulat na gulat siya dahil meron akong binigay sa kanya na munting teddy bear at saka bouquet of flowers. Nakita ako sa mga mata niya na medyo kumislap yun pero nailang agad. Kaya naman humingi ako ng paumanhin sa kanya dahil hindi ko man lang nasabi na may ibibigay akong bulaklak. Sabi ko gusto ko sana siyang sorpresahin. Hindi na lang siya umimik at tumuloy na kaming dalawa sa dinner namin. Habang kumakain kami Mama Mia ay inipon ko talaga lahat ng lakas ng loob na meron ako para sabihin sa kanya na matagal ko na siyang nagugustuhan. Ilang saglit pa ay tinitigan lamang niya ang plato ng kanyang pagkain. Pagkatapos ay inangat niya ang paningin niya at tiningnan niya ako ng maigi. Sigurado ka ba na gusto mo talaga ako, Dexter? Baka magsisi ka sa mga pinagsasasabi mo. Alam mo kasi madali lang akong kaibigan, magaan akong kasama. Pero kapag naging girlfriend mo na ako, sigurado ako na mabibigatan ka sa akin. Sabi niya. Hindi ako umimik, Mama Mia. Hanggang sa nagpatuloy siya sa pagsasalita. Alam mo kasi ako, Dexter, may malaki akong trust issues. Yung papa ko kasi niloko ang mama ko. Ako naman niloko ng boyfriend ko nung college. Kaya nga matagal-tagal din na panahon na hindi ako nakipag-boyfriend dahil alam ko sa sarili ko na hindi ko maibibigay ang 100% kong tiwala sa isang lalaki. Sigurado ka ba na handa kang harapin ang mga bagay na yon? Dahil nga gusto ko si Ivy, Mama Mia, ay hindi na ako nag-isip pa. Sinabi ko na siguradong sigurado ako. Handa akong patunayan sa kanya na hindi lahat ng lalaki ay kapareho ng papa niya at ng ex-boyfriend niya. Sure ka dyan, ha? Paano kung tumagal ang relasyon natin tapos selos na lang ako ng selos? Anong gagawin mo?
Mama Mia, para akong nasa question and answer sa Miss Universe nung mga panahon na yon. Sinabi ko sa kanya na hindi ko siya bibigyan ng tsansa o ng rason para magselos. Sinabi ko sa kanya na ibibigay ko lahat ng gusto niya. Gagawin ko lahat para lang mahalin niya ako. Pagkatapos kong sabihin yon, Mama Mia, ay ngumiti siya sa akin. Ang sabi niya, oo, nagugustuhan na rin daw niya ako. Pero hindi niya talaga maipapangako na magiging smooth sailing ang relationship namin dahil marami siyang issue sa kanyang pagkatao at sa kanyang pag-uugali. Mama Mia, tinanggap ko ang lahat ng yon, makasama ko lang ang babaeng pinakamamahal ko. At true enough, pagkatapos nga ng halos 3 buwan ng aming relasyon ay unti-unting lumabas ang mga sinabi niyang mga ugali niya. Mama Mia, napakaselosa talaga niya. Konting kibot ko lang ay pinagseselosa na niya. Kapag may tinext ako at hindi niya nakikita kung sino yun, ay umaangat na agad ang kanyang kilay. Nakasimangot na agad siya. Nung una ay nakukyutan pa ako sa ganon. Pero habang tumatagal, Mama Mia, ay nawawalan na rin ako ng gana. Siguro nga ganun talaga. Hindi ka talaga masasanay sa ganon kasi ang palagay ko noon, Mama Mia, ay para akong sinasakal ni Ivy. Pero hindi ko naman siya magawang maiwan kasi nga mahal ko siya. Tiniis ko na lang ang ugali niyang yun kahit ang totoo, Mama Mia, ay malapit na talaga akong pumutok. Lagi ko na lang idinadaan sa malalalim na buntong hininga ang inis ko sa kanya. At kapag nagagalit ako sa kanya, Mama Mia, ang ginagawa ko ay nag-offline ako para hindi niya makita na online ako. Sinasabi ko sa kanya na natutulog na ako pero ang totoo ay lumalabas ako kasama ang mga barkada ko. Sa kanila lang kasi ako nakakahinga, Mama Mia. Palagay ko kasi sa relasyon naming dalawa ni Ivy ay nasasakal ako. Pero ganun nga siguro talaga yun, Mama Mia. Kahit sakal ka na, kapag mahal mo yung tao ay titiisin mo. Hanggang sa unti-unti ay nagbago rin naman si Ivy. Unti-unti ay niluluwagan naman niya ang paghihigpit niya sa akin. At dahil nga doon naisip ko na baka nga tuluyan nang nagbago si Ivy. Kaya naman naisip ko noon na lumagay na sa tahimik kasama siya. On our 3rd anniversary, Mama Mia, ay nag-propose po ako sa kanya ng kasal. Grabe ang effort ko noon. Pinapunta ko talaga lahat ng mga kaibigan at kamag-anak niya para ipagsigawan sa buong mundo na si Ivy ang gusto kong makasama habang buhay. Alam ko naman na ayaw talaga ni Ivy ng mga surprises. Pero ang gusto ko kasi ay maging memorable sa kanya ang pagpo-propose ko ng kasal. Pinag-ipunan ko pa talaga ang aking engagement ring. Hindi naman yun masyadong mahal, pero hindi rin talaga mura, Mama Mia, lalo na sa sinisweldo ko. Muntik ding umabot ng 6 digits ang singsing na yun. Pero okay lang. Worth it naman si Ivy. At nung mag-propose nga ako sa kanya ay hindi naman ako napahiya, Mama Mia, dahil kahit halatang halata sa mukha niya ang labis na pagkagulat, ay ngumiti naman siya sa akin at sinabing magpapakasal siya sa akin. Pero kinabukasan matapos ang proposal na yon ay kinausap ako ng masinsina ni Ivy. Dexter, sigurado ka ba na papakasalan mo ko? Alam ko nahihirapan ka sa relasyon natin. Tapos, pakakasalan mo pa ako? Ivy, babe, mahal kita. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw lang ang babaeng gusto kong maging ina ng mga anak ko. Pagkasabi ko noon, Mama Mia, ay nakita ko talaga ang labis na lungkot sa mga mata ni Ivy. Dexter, yan kasi ang problema. Ayokong magkaanak. Ayokong danasin ng anak ko ang mga dinanas ko noon. Pagkasabi niya yun, Mama Mia, ay nagulat talaga ako. Bakit pa kami magpapakasal kung hindi naman kami magkakaroon ng anak? Pero hindi ko agad sinabi yun sa kanya.
Pinakinggan ko muna ang kaniyang mga paliwanag. Ang sabi niya, gusto niya raw na mag-focus lang sa kaniyang career. Pwede naman daw kaming mag-ampon kung nanaisin naming dalawa. Basta ayaw niya raw na magkaanak dahil masyado raw masakit ang mga tromang pinagdaanan niya. At ayaw niya na mapasa yun sa kaniyang magiging anak. Mama Mia, kahit sa kaalaman ko na ayaw niyang magkaanak ay nagpakasal pa rin ako kay Ivy. Ganun ko siya kamahal. Ganun siya kahalaga sa akin. Masaya naman ako nung kasal namin. Dahil sa wakas, naitali na ako sa babaeng pinakamamahal ko. Sa wakas, may bendisyon na ng Diyos ang aming pagsasama. At nung nagsasama na kaming dalawa, Mama Mia, alam mo ba na panay reklamo ang naririnig ko mula sa aking ina? Ang sabi niya, hindi raw talaga pasado sa kanya si Ivy. Unang-una, hindi raw marunong sa mga gawaing bahay. Burara raw. Pagkatapos ayaw pang maglaba. Inaasa lahat sa laundry. Ayaw ding magluto dahil hindi raw siya marunong. In fairness naman kay Ivy, Mama Mia, ay magaling na magaling talaga siya sa kaniyang trabaho. In fact, ay sunod-sunod ang kaniyang mga naging promotions. Siguro, kapag gano'n ang isang babae ay hindi mo talaga siya maaasahan sa mga gawaing bahay. Kaya naman inintindi ko na lang siya. Pero araw-araw na lang na lumipas ay puro reklamo ang naririnig ko sa nanay ko. Tinatawagan ako nito tuwing oras ng trabaho dahil nagrereklamo siya. Mama Mia, ang sabi pa niya nakakakain lang daw ako ng mga lutong bahay kapag umuuwi siya o pumupunta siya sa bahay namin ni Ivy. Totoo naman ang mga sinabi ng nanay ko sa akin. Pero sa ganun si Ivy, sa ganun ang babaeng pinili kong mahalin. Mama Mia, lumipas pa ang ilang mga linggo, buwan at taon, at ganun pa rin ang relasyon namin ni Ivy. Lagi pa rin siyang nagmamadali dahil nagtatrabaho siya. Ako naman ay laging huling umaalis sa bahay. Pero Mama Mia, umaalis po ako ng bahay, nakapilang talaga ang laman ng tiyan ko. Hindi kasi nagbe-breakfast itong si Ivy, kaya hindi rin siya nagluluto. Hindi ko alam kung nabanggit ko na, pero si Ivy ay ayaw talaga ang mga gawaing bahay, lalo na ang pagluluto. Ako naman, Mama Mia, ay sanay po akong nilulutuan ng mga pagkaing bahay dahil ang nanay ko po ay dakilang housewife. Kaya naman, unti-unti ay parang nagsasawa na rin ako sa routine naming dalawa ni Ivy. Nagkikita kami kapag gabi na. At tuwing nagkikita kami, Mama Mia, ay natutulog na lang kami dahil pareho kaming pagod na pagod sa trabaho. In short, wala na po kaming naging oras para sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay may bagong nagbukas na restaurant na malapit lang po sa opisina namin. Ang bali-balita ng mga kasamahan ko sa trabaho ay masarap raw ang mga silog doon. Kaya naman, tuwing umaga, bago ako pumapasok sa trabaho, ay kumakain muna ako doon ng breakfast. At noon ay nakilala ko ang may-ari ng restaurant na yon na itago natin sa pangalang May. Si May, Mama Mia, ay palangiting babae. Maputi at maganda ang aura ng kaniyang pagkatao. Magaling siyang magluto dahil ang sabi niya lahat ng recipe at menus nila doon ay siyang may gawa. Masarap rin siyang magluto ng longganisa na sarili niya ring recipe. Pati na ng tusino, Mama Mia. Kaya naman tuwing kumakain ako doon ay nakakakwentuhan ko siya. Si May nga pala ay nabilong sa mga heavyweight na klase ng babae, mga plus size. Pero kapag nakausap mo na siya, Mama Mia, ay hindi mo na mararamdaman ang pagiging plus size niya dahil sadyang napakagaan ng kanyang personalidad. Magkaiba sila ng asawa ko. Ang asawa ko kasi, Mama Mia, ay parang laging galit. Lagi na lang pasigaw kung magtanong. Hanggang sa unti-unti ay naging magkaibigan kaming dalawa ni May.
Isang Friday ng gabi, Mama Mia, ay napag-usapan ng aming mga kaopisina na mag-outing muna kami. Mag-bar muna bago umuwi sa kanilang bahay. At dahil wala namang pakialam sa akin si Ivy, dahil natutulog naman siya agad pagkadating niya sa trabaho, ay hindi na ako nagpaalam pa sa kanya. Sumama na ako sa mga katrabaho ko na nag-inuman. Habang nagiinuman kami ay may mga babaeng lumapit sa amin. At isa nga roon ay si May. Mga kaibigan pala niya ang kanyang mga kasama. Nag-hi lang sila sa amin saglit. Mama Mia, nung makaalis sila ay tinukso ako ng mga kaibigan at mga katrabaho ko. Iba raw ang lagkit ng titig sa akin ni May. Hindi ko na lang yun pinansin. Ang sabi ko ay magkaibigan talaga kami dahil araw-araw ay doon ako nagbe-breakfast at nagtatanghalian sa kanyang restaurant. Nako, ingat ka pre. Baka sa katagalan yan gayumahin ka na. Biro ng isa ko pang kasama. Tinawanan ko na lang ang birong yun, Mama Mia. Pero sa totoo niyan, alam ko naman na may gusto sa akin si May. Hindi naman ako manhid, Mama Mia. Alam ko kung paano tumingin ang isang babaeng nagkakagusto sa isang lalaki. Pero dahil nga may asawa akong tao, ay pinigilan ko yon. Hindi ko na lang pinapahalata kay May na alam ko yon nang sa ganon ay hindi rin siya magkaroon ng lakas ng loob na umamin sa akin. Pero nang matapos ang inumang yon, Mama Mia, hindi ko alam ay inabangan pala ako ni May. Pagkalabas ko sa bar ay may babaeng sumunod sa akin at humawak sa braso ko. Nako, lasing ka na Dexter. San bang sa inyo at ihahatid na kita? Sabi niya. Si May yun, Mama Mia, na umalalay sa akin dahil medyo pasuray-suray na ako nung gabing yun. Tamang-tama naman at asawa ko ang gumamit ng sasakyan namin, kaya wala akong masasakyan. Mama Mia, nakisakay nga ako sa kotse ni May. Pero ang hindi ko alam, imbis na sa bahay ko pumunta si May, ay sa isang motel pala kami tumuloy dalawa. Siguro dahil sa impluwensya ng alak at dahil sa tagal na rin ang panahon na walang nangyayari sa aming dalawa ni Ivy dahil busy siya masyado sa kanyang trabaho, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko noon, Mama Mia. May nangyari nga sa aming dalawa ni May nung gabing yun. Hindi ko alam kung sinadya yun ni May. Hindi ko alam kung talagang balak niya na lasingin ako at balak niya na may mangyari sa amin. Kinabukasan pagkagising ko ay masakit ang ulo ko. Mama Mia, gulat na gulat ako dahil hindi pamilyar ang kwartong kinaroroonan ko. Mas nagulat pa ako nung paglingon ko sa may gilid ko ay nakita ko si May na mahimbing na natutulog na walang ni anumang saplot. Gulat na gulat ako sa mga pangyayari. Dahil sa takot ko ay agad kong hinanap ang cellphone ko. Nakita ako doon ng ilang missed calls ng asawa ko. May mga text messages din siya sa akin, pati na rin mga chat messages. Tinatanong niya kung bakit hindi raw ako nakauwi. Nakatulog na raw siya't lahat at nagising ng madaling araw pero wala pa rin daw ako sa tabi niya. Mama Mia, tinawagan ko agad ang asawa ko. Sabi ko ay nakatulog ako sa bahay ng kaopisina ko. Doon ay hindi siya naniwala. Bumalik na naman ang pagiging paranoid niya at ang pagiging madudahin niya. Mama Mia, naggalit-galitan ako dahil ayoko na maunahan niya ako sa pagiging galit. Inoff ko ang cellphone ko, Mama Mia. Sabi ko sa kanya kung wala siyang tiwala sa akin, bakit pa siya nagpakasal sa akin? Pagkatapos kong ma-off ang cellphone ko ay ginising ko si May. Tinanong ko siya kung bakit kami nandoon. Ang sabi niya sa akin ay ako raw ang nagsabi sa kanya na dito kami dumiretso. Wala talaga akong matatandaan na nangyari yun, Mama Mia. Pero wala rin akong natatandaan na hindi yun nangyari. Kaya hindi ko na alam kung ano ba talaga ang totoo. Kung si May ba ang nagdesisyon na dun kami pumunta o ako talaga
ang umaya sa kanya. Pero kahit ano pa man yun ay tapos na. Nangyari na ang nangyari. Kinausap ko na lang si May na kalimutan na namin ang lahat dahil may asawa kong tao. Ang sabi niya Mama Mia ay matagal naman raw niyang alam na may asawa ako. Ang gusto niya lang daw talaga ay maipadama sa akin ang kanyang pagmamahal. May mga babae siguro talagang ganyan Mama Mia. O hindi siguro babae lang, kundi maging sino man. Kapag siguro nagmahal ay nawawala na ang konsepto ng tama at mali. Pagkatapos naming mag-usap ni May ay agad akong umuwi sa bahay. Hindi na ako naligo, Mama Mia, nang sa ganon ay hindi maghinala sa akin ang asawa ko. Pero pagdating ko sa bahay ay talak agad ang binungad niya sa akin. Masakit na masakit pa ang ulo ko noon dahil may hangover pa ako tapos tinatalakan pa ako ngayon ni Ivy. Mama Mia, at the back of my mind ay sinisisi ko si Ivy sa mga kasalanang nagawa ko. Kung hindi niya sana ako pinabayaan, kung hindi niya sana ako ginugutom sa pagkain at sa kama, siguro ay hindi mangyayari ang lahat ng ito. Pero hindi ko na lang sinabi ang mga bagay na yon nang sa ganun ay wag na siyang maghinala na may kababalaghang nangyari sa akin. Lumipas ang mga araw, Mama Mia, ay bumalik kami sa dati. Ako naman ay hindi na kumakain sa restaurant ni na May. Humanap na ako ng kahit na medyo mamahaling restaurant basta wala siya doon. Hanggang sa lumipas ang mga linggo. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa nanay ko. Ang akala ko Mama Mia ay nandoon siya sa bahay namin at magrereklamo na naman tungkol sa asawa ko. Pero iba ang pakay niya. Ang sabi niya, nasa restaurant daw siya at nais niyang makipagkita sa akin. Sinabi niya kung saan siyang restaurant at doon sa restaurant ni na May. Sabi ko ay lumipat na lang siya dahil ayoko doon. Nagsasawa na ako sa mga pagkain doon. Pero Mama Mia, hindi ka talaga mananalo sa nanay ko. Iba't ibang mga rasong ginawa niya. May iniiwasan raw ba ako? Bakit ayaw ko doon? Gusto niyang tikman ang mga pagkain doon. Sabi ko sa kanya ay pagti-take out ko na lang siya sa susunod pero hindi siya pumayag. Nandoon na raw siya at wag ko na raw siyang paglakarin pa dahil mainit ang panahon. Baka atakihin raw siya ng high blood niya. At dahil ginamit na niya ang sakit niya ay wala na akong nagawa pa Mama Mia. Pumayag na ako na doon kami magkita sa restaurant ni May. Laking gulat ko nung pagkarating ko doon ay magkausap na pala ang nanay ko at si May. Ayoko sanang lumapit sa kanila pero huli na ang lahat dahil nakita na ako ng nanay ko at malakas ang boses niyang tinawag ako. Nilingon pa ako ng ibang mga customers na nandoon. Kaya naman napilitan na ako na lumapit sa kanilang dalawa. At habang nandoon ako Mama Mia ay nakikita ko na parang naiiyak si May. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila ng nanay ko. Mama Mia, nung makaupo na ako, ay tinanong ako ng nanay ko kung paninindigan ko raw ba ang nagawa ko kay May. Gulat na gulat ako dahil hindi ko akalain na masasabi yon ni May sa nanay ko. Na masasabi niya ang mga nangyari sa aming dalawa. Ang sabi ko ay isang beses lang naman na may nangyari sa amin at isang pagkakamali yun. Pero inilabas ni May mula sa bulsa niya ang isang pregnancy test kit, Mama Mia. Isang pagkakamali raw na nagbunga. Isang pagkakamali na may isang binhi. Gulat na gulat ako sa sinabi niyang yun. Mama Mia, takot na takot ako nung makita ko ang pregnancy test kit. Oo, gusto kong magkaanak, pero ang gusto ko sana ay doon sa asawa ko. Kaya lang, Mama Mia, ang nabuntis ko ay ang babaeng naka one night stand ko. Gusto kong umalis sa lugar na yun at gusto kong makapag-isip pero pinigilan ako ng nanay ko. Ang sabi niya dapat panagutan ko raw si May. Wala raw sa lahi namin na tumatakbo sa responsibilidad. Sabi ko, paano ko siya pananagutan? Gayong may asawa ko.
Sabi ng nanay ko ay madali lang naman daw yun. Pwede naman daw kaming magpaanal dalawa ni Ivy dahil hindi naman daw fit si Ivy para maging asawa. Nagugulat ako sa mga sinasabi ng nanay ko. Pero nung napagtanto ko na kailanman ay hindi nga niya talaga nagustuhan ang asawa ko, ay naintindihan ko na ang pinanggagalingan niya. Mama Mia, pagkatapos ng araw na yun ay para akong naging alipin ni May. Bawat tawag niya na may check-up siya, ay nandun ako. Bawat tawag niya na sinasabi niya na may masakit sa kanya ay nandun ako. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, sinabi niya sa akin na hindi niya raw kayang mag-isa sa bahay niya. Wala na kasing mga magulang si May. Wala rin siyang kapatid. Kaya mag-isa lang siyang naninirahan sa kanyang bahay. Ayaw niya din ng katulong dahil lumaki talaga siya sa mga gawaing bahay, Mama Mia. Ang sabi niya natatakot raw siya. Hindi naman daw siya ganoon pero iba daw ngayon na buntis siya. Parang palaging may nakasunod sa kanya. Kaya naman, Mama Mia, may mga pagkakataon na doon ako nakakatulog sa bahay ni May. Ang sinasabi ko na lang sa asawa ko ay may conference akong sinasalihan na may promotion akong paparating. Si Ivy kasi, Mama Mia, kahit na selosa siya, pagdating naman sa career ay supportive siya. Gusto niya kasi na napopromote ako. Gusto niya kasi na sabay kaming dalawa na umaangat sa aming mga posisyon. Kaya naman kapag ginagawa ko ng dahilan ng trabaho ko ay hindi na siya nagrereklamo. Hanggang sa lumipas ang mga buwan. Unti-unti, Mama Mia, ay lumalaki ang tiyan ni May. At nung lumalaki na ang kanyang tiyan, hindi ko alam. Pero para bang na-excite na akong lumabas ang anak namin. Oo nga't wala akong pagmamahal sa babaeng ito. Pero iba naman ang usapan ng anak, Mama Mia. Hanggang sa makapanganak na nga si May. Nung nanganak siya ay masayang masaya ako. Mama Mia, hindi ko alam na ganito pala ang klase ng fulfillment na mararamdaman mo kapag naging isang magulang ka na. At dahil nga sa anak ko ay mas napabayaan ko na ang responsibilidad ko kay Ivy bilang kanyang asawa. Napapadalas na doon na ako kina May natutulog. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay komprontahin ako ni Ivy. Tinanong niya kung ano raw ang kababalaghan na ginagawa ko sa likuran niya. Tinanong niya kung meron raw ba akong ibang babae. Sabi ko wala. Pero Mama Mia, hindi siya naniniwala. May inopen siya sa kanyang cellphone. Nakalimutan ko na nakalagin pala doon ang aking mga emails. Inopen niya, Mama Mia, ang statement of account ko sa aking credit cards. Mama Mia, nakita niya roon ang mga resibo at mga purchases ng mga maternity dress hanggang sa mga gamit sa bata. Naging pabaya ako, Mama Mia. Dapat sana ay nag-cash na lang ako nang sa ganon ay hindi niya malaman ang pinagkakagastusan ko. Nag-deny pa rin ako. Ang sabi ko nakiswipe sa akin ang kasamahan ko sa trabaho. Ang sabi ko marami kasi siyang gustong bilhin at wala siyang cash kaya sa sweldo pa niya babayaran. Nung una ay nakalusot naman ako. Pero isang araw, Mama Mia, ay nahuli na talaga ako ng asawa ko. Meron kasing nagpadala sa kanya, Mama Mia, ng isang video. Video ko kasama ang anak ko na naglalaro. Nilalaro ko noon ang anak ko, Mama Mia. Masayang masaya ako noon at nakita ko yun sa video. Tinanong ako ni Ivy kung sino yun. Doon ay hindi na ako naktanggi, Mama Mia. Inamin ko na sa kanyang lahat. Pumunta siya sa bahay ni May. At doon ay mas nasaktan pa ang asawa ko dahil nakita niya roon ang nanay ko kasama si May at ang anak ko. Mama Mia, sinampal niya si May kahit mas malaki ito sa kanya. Si May naman ay hindi lumaban. Umiyak lang ito.
At ang sabi ay hindi raw niya sinasadya ang lahat. Galit na galit ang asawa ko noon. Para siyang naging dragon sa paningin ko, Mama Mia. Pero ang nanay ko ay pinagtanggol si May. Kasalanan raw ni Ivy ang lahat dahil hindi niya ako mabigyan ng anak at hindi man lang niya ako maalagaan. Pagkatapos na sabihin yun ng nanay ko ay natigilan si Ivy. Unti-unting bumagsak ang kanyang mga balikat hanggang sa pati siya ay bumagsak na sa sahig. Umiyak siya ng umiyak, Mama Mia. Nilapitan ko siya at akmang yayakapin pero pinagtabuyan niya ako. Dahan-dahan siyang tumayo at umalis sa bahay ni May. Bala ko sana siyang sundan pero pinigilan ako ng nanay ko. Ang sabi niya, Mama Mia, ay kailangan ako doon ng anak ko. Hindi ako mapakali nung gabing yon. Umuwi ako sa bahay namin pero hindi umuwi doon si Ivy. Tinatawagan ko siya pero hindi siya sumasagot sa cellphone niya. Hanggang sa kinabukasan ay dumating siya. Ang sabi niya ay maghiwalay na raw kaming dalawa. Humingi siya ng tawad sa akin dahil sa kanyang mga naging pagkukulang. Naiintindihan daw niya kung bakit ako umabot sa puntong yon. Kaya ibibigay raw niya sa akin ang kalayaan ko. Doon ay umiyak ako ng umiyak, Mama Mia. Nasaktan ako sa mga sinabi ni Ivy. Dahil kahit naman ganoon, Mama Mia, kahit naman hindi niya nagampanan ang mga responsibilidad niya sa akin bilang kanyang asawa, ay mahal na mahal ko pa rin si Ivy. Ayoko siyang hiwalayan, pero nakita ko sa mga mata niya ang labis na sakit. At alam ko, Mama Mia, na kapag nagpatuloy pa ang relasyon naming dalawa, ay araw-araw ko lang siyang masasaktan. Dahil araw-araw na maipapaalala ko sa kanya ang pagtataksil na ginawa ko. Kaya naman pumayag ako sa kanyang gusto na hiwalayan. Agad-agad ay inimpaki ko ang mga gamit ko. Umupa ako ng isang apartment. Pero nang malaman yun ng nanay ko, Mama Mia, ay siya na mismo ang kumuha ng mga gamit ko at inilipat yun sa bahay ni May. Wala na nga akong nagawa. Tumira ako sa bahay ni May pero nasa magkabilang kwarto kaming dalawa. Hanggang sa isang araw ay may tumawag sa akin na abogado. Abogado po pala ng asawa ko. Nag-file pala ng petition for annulment of marriage si Ivy. Mama Mia, dahil maimpluwensya naman ang pamilya ni na Ivy at meron talaga siyang kapit, Mama Mia, ay mas napadali ang processing ng aming annulment. 6 na buwan lang ay napawalang bisa agad ang kasal naming dalawa. At nung malaman yun ng nanay ko ay tuwang-tuwa siya. Hindi man lang niya napansin ang labis na lungkot sa aking mga mata. Dahil magpasa hanggang ngayon at magpasa hanggang sa panahon na yun, ay si Ivy pa rin ang mahal ko. Pero Mama Mia, pinilit ako ng nanay ko na dapat ay pakasalan ko na si May nang sa ganon ay hindi maging bastardo ang anak namin. Hindi ko alam kung bakit napaka-influential sa akin ng nanay ko. Muli akong nagpatianod sa gusto niya at pinakasalan ko si May. Ang naisip ko noon, Mama Mia, ay wala nang mawawala sa akin. Wala na rin naman si Ivy sa buhay ko. Kaya wala na rin mawawala kapag pinakasalan ko si May. Gagawin ko na lang yun alang-alang sa anak namin. At nung makasal nga kaming dalawa ay nagsama na kami sa iisang kwarto. Pero hindi pa rin ako tumatabi sa kanya sa pagtulog. Sa sahig ako natutulog, Mama Mia, habang siya ay sa kama. Lagi niya akong inaaya na doon na matulog pero umaayaw talaga ako. Mama Mia, sa araw-araw na pagsasama namin ni May ay wala po siyang ibang ginawa kundi ang pagsilbihan ako. Pinagluluto niya ako, pinagpe-prepare ng mga masusuot ko sa opisina at magkaiba talaga silang dalawa ni Ivy. Kung si Ivy ay independent at kung si Ivy ay hindi nangengealam sa mga susuotin ko, iba naman si May, Mama Mia. Si May ay maalagang maalaga. Pero hindi ko nakikita yun nung una.
Hanggang sa isang araw ay may niregalo sa amin ng nanay ko. Isang stay-in vacation raw sa isang motel. 2 araw yun sa hotel, Mama Mia. Ayoko sanang tanggapin pero naging mapilit ang nanay ko. Kaya naman tinanggap ko na lang. Pero nung nasa hotel na kaming dalawa, ay ayoko pa rin tumabi sa asawa ko. Sa couch ako natulog, Mama Mia. Ayoko kasi talaga na nadidikit siya sa akin. Dahil naaalala ko lang ang pagkakamali at pagkakasalang nagawa ko noon sa una kong asawa. Pero Mama Mia, madaling araw yun nung magising ako. Natulog ng mahimbing na si May sa kama. Nung pinagmasdan ko siya, Mama Mia, ay nakita ko ang pagod sa kaniyang mukha. Alam kong pagod na siya. Nakita ko, Mama Mia, na may kulubot na rin sa ibang bahagi ng kaniyang mga mata. Hindi naman ganun si May, kahit na medyo tabain siya ay baby face naman siya noon at masayahin. Doon ko naisip na nawala na pala ang pagkamasayahin ni May mula nung nasali ako sa buhay niya. Napag-isip-isip ko noon, Mama Mia, na siguro ay dapat ko nang bigyan ng pagkakataon ng kasal naming dalawa. Wala na rin naman kasi akong magagawa pa dahil kasal na kami. Kaya ang gagawin ko na lang ay ang i-work out ang relasyon namin. Kaya pagkatapos kong mag-CR ay tumabi na ako sa asawa ko. Ilang saglit pa ay nagulat ako dahil nagising siya. Tinanong niya ako kung nananaginip raw ba siya. Ang sabi ko ay hindi. Na mula sa araw na yun ay magsasama na kaming dalawa sa kama. Mama Mia, hinalikan niya ako at ang halik na yun ay nagdulot ng isang maalab na pagtatalik sa pagitan namin. Doon ay tinanggap ko na ang kapalaran ko. Sinabi ko sa sarili ko na matututunan ko ring mahalin si May. Lumipas ang mga araw ay unti-unting nagbabalik ang sigla at ang saya sa mukha ni May. Nakikita ko na ulit ang mga ngiti niya, Mama Mia. Napansin ko rin na parang nababawasan ang mga wrinkles niya sa kanyang mukha. Iba nga siguro talaga ang nadadala ng kasiyahan sa buhay ng isang tao. Bumabata ang paningin nito. Mama Mia, habang tumatagal ay medyo nararamdaman ko na nahuhulog na rin naman ang loob ko kay May. Hanggang sa isang araw ay meron pong masamang balitang dumating sa akin. Tumawag ang nanay ko na umiiyak. Hindi ko halos maintindihan ang sinasabi niya sa kabilang linya. Ang sabi niya, Mama Mia, ay wala na raw si May. Hindi ko alam kung saan nagpunta si May. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ano ang naramdaman ko noon dahil parang nagblanko sa akin ang lahat. Lalo na nung sinabi ni Mama na dead on arrival daw si May. Binanggit niya sa akin ang ospital at dali-dali akong pumunta doon. Mama Mia, may mga pulis na nag-aabang sa akin doon. Ang sabi nila ay nasagasaan raw ang asawa ko ng isang malaking truck. Mama Mia, nalatayan raw ang kanyang katawan, kaya agad niya itong ikinamatay. Iyak ako ng iyak noon. Kung kailan medyo natututunan ko ng mahalin si May, ay tsaka naman siya kinuha sa akin ng Panginoon. Mama Mia, hindi ko alam kung yun ba ang karma sa mga ginawa kong pagkakasala noon kay Ivy. Masakit na masakit sa akin ang mga nangyari. Hindi ko alam kung paano ba ako magso-survive ngayon. Siguro nga, Mama Mia, ay sadyang hindi talaga siguro ako para sa pag-aasawa. Siguro nga ay sadyang destined ako ng Diyos na mag-isa sa buhay. Pagkatapos ng libing ni May ay hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang buhay ko. Mabuti na lang at laging nandyan ang nanay ko para sa akin. Inaalalayan niya akong alagaan ng anak ko. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay nakareceive ako ng tawag mula kay Ivy.
Hindi ko yun sinagot dahil nahihiya ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Ilang saglit pa ay nakareceive ako ng text message mula sa kanya. Kinamusta niya ako. Ngayon pa lang daw niya nalaman ang naging balita tungkol kay May. Ang sabi niya, Mama Mia, ay lumayo raw talaga siya nung malaman niyang ikinasal ako kay May. Pero hindi raw niya mapigilan ang sarili niyang tanungin kung kumusta na ako ngayon na may pinagdadaanan ako sa buhay. Dahil doon ay nagreply ako sa kanya. Muli ay humingi ako ng tawad sa mga naging pagkakasala ko noon. Ang sabi niya ay matagal na raw niya akong napatawad. Ang hindi raw niya napatawad, Mama Mia, ay ang sarili niya. Dahil hindi raw niya ako nabigyan noon ng importansya. Sabi ko naman ay matagal ko na rin siyang pinatawad at hindi ko naman talaga siya sinisi sa mga pagkakamaling nagawa ko. Na sana ay patawarin niya ang nanay ko sa mga pinagsasasabi nito noon sa kanya. Hanggang sa ang mga text message na yun, Mama Mia, ay naging tawag. Hanggang sa lumipas ang mga araw na si Ivy ang naging karamay ko sa pagkawala ng asawa ko. Ironic, Mama Mia. Ang dati kong asawa na pinagtaksilan ko, ngayon ay ang naging karamay ko sa pagluluksa ko sa babaeng ipinalit ko sa kanya. Mama Mia, unti-unti ay nanumbalik po ang nararamdaman ko para kay Ivy. Unti-unti ay nararamdaman ko ang pagmamahal ko para sa kanya. Hanggang sa nagkita na kami ulit, dinala ko ang anak ko dahil request niya yun. Ang akala ko nga nung una ay galit ang makikita ko sa kanyang mga mata kapag napagmasdan na niya ang bata. Hinanda ko talaga ang sarili ko noon, Mama Mia, na protektahan ang anak ko kung sakali mang galit sa kanya ang una kong asawa. Pero nung mahawakan na ni Ivy ang anak ko, Mama Mia, ay nakita ko ang tuwa at saya sa kanyang mga mata. Maging ang anak ko, Mama Mia, ay nakita ko rin na parang naging kampante siya sa mga bisig ni Ivy. Hanggang sa ang paglabas-labas na yon kasama ang anak ko ay nasundan pa ng nasundan. Hanggang sa inamin ko na kay Ivy ang tunay kong nararamdaman. Pero ang sabi niya, Mama Mia, ay pag-iisipan niya pa raw ang lahat. Hindi pa raw siya sigurado sa magiging desisyon niya. Ang sabi niya ay hindi pa raw siya magdedesisyon sa ngayon. Mama Mia, nerespeto ko naman yon dahil hindi pa naman nag-iisang taon mula nung mamatay si May. Kaya pangit naman siguro tignan kung malalaman ng tao na bumalik ako sa ex-wife ko pagkatapos mamatay ng present wife ko. Kaya naman nakontento na lang ako sa friendship naming dalawa. Nakontento na lang ako sa pag-aalaga niya sa anak ko sa tuwing nagkikita kami. Mama Mia, kung ituring niya nga ang baby ko ay parang anak na rin niya talaga. Kaya nakikita ko na magiging mabuting ina si Ivy kung sakali mang pagbigyan niya muli ang pag-ibig ko. Pero Mama Mia, isang araw ay kinausap ako ng masinsina ni Ivy habang tulog ang bata sa kotse. Ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi naman daw totoo na ayaw niyang magkaanak noon. Ang totoo niyan ay wala raw talaga siyang kakayanan na magkaanak. Wala raw talaga siyang kakayanan na bigyan ako ng supling dahil may sakit raw siya. Ayaw daw niyang sabihin yun noon dahil ayaw niya na mawalan ako ng pag-asa sa buhay na magkaroon ng anak. Kaya naman daw, mabilis lang niyang natanggap nung malaman niya na meron na akong anak sa iba. Dahil alam niya raw sa sarili niya, Mama Mia, na kailanman ay hindi niya yun maibibigay sa akin. Ang sabi ko naman ay ayos lang. Dahil ang totoo ay hindi ko naman siya minahal para magkaroon kami ng anak. Ang totoo ay minahal ko siya dahil mahal na mahal ko siya. Mama Mia, mula nga noon ay nagkabalikan kaming dalawa ni Ivy. Ngayon ay maglilimang buwan na ang relasyon naming dalawa.
Hindi ko alam kung papaano ko ito ipapaalam sa nanay ko. Hindi ko alam kung muli ba niyang matatanggap si Ivy sa buhay namin. Masakit ang nangyari kay May. Pero ngayon ay nagkaroon ako ng pangalawang pagkakataon para mahalin na ng tama ang babaeng una ko naman talagang minahal ng totoo. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga tagapakinig natin dito sa naging kwento ng buhay ko, Mama Mia. Kung magagalit ba sila? Dahil parang pinaglalaruan ako ng tadhana? O kung matatanggap ba nila ang relasyon ko kay Ivy? Mama Mia, alam ko sa sarili ko, natanggap na ni May kung nasaan man siya ang relasyon namin ni Ivy ngayon. Alam ko sa sarili ko na minahal ko naman ng kahit konti si May. Tama lang ba ang ginawa ko, Mama Mia? Tama lang ba ang ginawa namin ni Ivy? Tama lang ba na binalik namin ang aming dating pagmamahalan? Nawa po, Mama Mia, ay mabigyan niyo ako ng payo. Nawa po ay sabihin niyo sa akin kung tama ba ang mga naging desisyon ko sa buhay. Mama Mia, nagpapasalamat pala ako sa iyo dahil isa po ang iyong YouTube channel sa nagiging libangan naming dalawa ni Ivy sa tuwing magkasama kami sa kotse at nagro-road trip kasama ang anak ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay ikaw lagi ang pinapakinggan namin. Mula nung madiskubre namin ang YouTube channel mo nung magpapasko, ay ikaw lagi ang aming pinakikinggan sa tuwing nangangailangan kami ng inspirasyon para magpatuloy sa buhay. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ng buhay namin ni Ivy. Muli, nawa ay marami ka pang matutulungan na mga nakikinig sa inyo. Nawa ay marami pang ma-inspire na mag-share ng kani-kanilang kwento dahil sobra nga naman talagang nakaka-inspire at nakakaantig na makinig ng mga kwento mula sa ibang tao. Masasabi mo talaga na iba't iba ang tadhana ng mga tao sa buhay. Pero masasabi mo rin na lahat tayo ay nagdadaan sa mga matitinding pagsubok sa ating buhay. Maraming salamat po again. Lubos na gumagalang, Dexter. Dexter, kakaiba ang naging kwento ng buhay mo. Parang sa ikatlong pagkakataon ay ikakasal ka ulit. Pero this time, ikakasal ka ulit sa iyong unang asawa. Pero bago mangyari yon, bago ka ikasal ulit, siguro dapat munang harapin ng nanay mo. Ipaliwanag mo sa kanyang katotohanan. Dapat panahon na para magkapatawaran na rin silang dalawa ni Ivy. Yun talaga ang nagagawa kapag hindi malinaw ang komunikasyon ninyong dalawa. Kung siguro nalaman mo noon ang problema ni Ivy na hindi siya magkakaanak, siguro baka may tsansa na hindi kayo nagkahiwalay. Baka may tsansa na nahanapan nyo ng paraan para ipagpatuloy pa rin ang relasyon ninyong dalawa. Baka lang naman, hindi natin alam dahil hindi naman yun mangyayari pa. Pero sa ngayon, ang dapat mong isipin ay kung papaano mo ipapaliwanag sa nanay mo. Mature ka na naman at mature na rin ang nanay mo. Sigurado ako na wala namang ina na aayawan ang kaligayahan ng kanyang sariling anak. Paliwanag mo lang ng maigi. Sabihin mo lang sa nanay mo na si Ivy talaga ang tunay mong minamahal mula pa man noon. Sigurado naman ako na maiintindihan ngayon. Masayang-masaya ako dahil sa reconnection ninyong dalawa ni Ivy. Siguro nga kapag ang dalawang tao ay talagang itinadhana, abutin man ng maraming taon, abutin man ng maraming pagsubok, gagawa ng para ng Diyos ang tadhana para muli ay magkasama kayong dalawa at madugtungan ang inyong pagmamahalan. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo sa kwentong ibinahagi sa atin ni Dexter.
Kung nagustuhan nyo ang kwento niya, huwag niyong kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Huwag nyo ring kalimutan sana na i-click ang notification bell kung nakapag-subscribe na kayo. Kung hindi pa, i-click ang subscribe tapos click the notification bell para lagi po kayong updated sa bawat video na ating i-upload dito sa ating YouTube channel. Sisikapin ko pong basahin bawat comment, bawat letter na ipinapadala ninyo at sisikapin ko pong lahat ay maibabahagi natin dito sa ating YouTube channel. Kung meron po kayong sarili nyong kwento ng buhay, sarili nyong karanasan, mag-email lamang po kayo sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Sulat nyo po ha, i-type nyo po. Kasi may nag-email sa akin na parang naka-yellow paper na sinulat niya. Ita-transcribe ko pa. So sana i-type nyo na lang o ipadala nyo sa Facebook, Mama Mia Cagayan de Oro. Meron din akong Instagram at TikTok, Mama Mia Cagayan de Oro as well. Please follow me on my other social media accounts. Maraming salamat. Nawa nga pala ay panoorin nyo rin ang ibang mga videos na hindi nyo pa napapanood. May mga link po dito sa inyong screen. Pakiclick na lang. At sana naman po ay magustuhan nyo rin ang iba pang kwentong inihandog na natin. Maraming salamat pong muli sa inyong walang sawang pagsuporta. Ako po muli ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.